Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2801 tik. Kung sakali, dumating si Yefan at pinanatili ang triple disintegration. Sa katunayan, kahit na hindi siya magwatak-watak, sa kanyang pisikal na kalidad, kahit isang demonyo sa kailaliman ay napakahirap makipagkompetensya sa kanya. Ngunit ang matandang demonyong ito sa kanyang harapan ay maaaring umatake gamit ang kanyang katawan ng hindi na kailangang linangin, napakabilis. Kaya't si Yefan, na gumawa ng triple disintegration, ay naramdaman na ang bilis ay kamangha-mangha. Buti na lang mabilis, hindi makasabay si Yefan. Isang siko ang tumama sa likod. Bang! Ang! Nabangga lang ng siko ang mga daliri ng matandang demonyo, malakas na putok. Oh! Ang matandang demonyo ay gumawa ng nagulat na boses, tila hindi inaasahan na makakasabay ni Yefan ang kanyang bilis. Ngunit hindi nagtagal, sinaktan ng matandang demonyo si Yefan ng isang nakasisilaw na pag-atake na kasing bilis ng kidlat. Isang pares ng kamay, 10 daliri ay naging talem. Isang pares ng mga paa, sinipa na parang letigo ng kulog. Tila isang matanda na malapit ng mamatay, ngunit ang bilis at lakas ng pag-atake ay hindi malabo. Nakabitin sa hangin, ang matandang demonyo ay naglunsad ng marahas na pag-atake kay Yefan. Kung gusto mong maging isang matuwid na malakas na tao, dapat natural na mayroon kang kayabangan ng isang malakas na tao. Nakita ni Yefan na hindi na kailangang mag-cultivate ng kabilang partido, at dahil mahuli niya ito, sasamahan niya siya hanggang sa dulo. Hanggat hindi ito sandali ng buhay at kamatayan, gusto pa rin ng karakter ni Yefan ang ganitong uri ng head-to-head hand-to-hand combat. Para sa kanya, hindi madaling maghanap ng santukan ngayon, at hindi siya papayag na mawala ang pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo sa kailaliman ay ang tatlong pangunahing maharlikang pamilya sa mga demonyo, at ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay dapat na una sa mga demonyo. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang trajectory at logika ng mga galaw ng matandang demonyong ito ay iba sa mga powerhouse na nakatagpo niya noon. Ang karaniwang tao ay nanunood ng saya, ang karaniwang tao ay nanunood sa pintuan. Sa unang tingin, parang ang gulo. Kamao sa laman, ang mga daliri ay tumagos sa buto. Ang mga kamay at paa ay ginagamit ng magkasama, at ang mga sipa ng mga binti ay parang isang whirlwind chain. Ngunit sa katunayan, ang bawat galaw ay may sariling natatanging layunin. O upang gumawa ng isang hakbang, o upang basagin ang depensa, o upang lansagin ang paglipat. Sila ay magkakaugnay at malapit na magkakaugnay, at imposibleng pigilan. Ang ganitong uri ng kasanayan sa pakikipaglaban na itinanim sa bone marrow at ginampanan ng instinct ay malinaw na makasaysayang karanasan ng pamilya ng demonyo sa kailaliman. Magandang trabaho. Maliwanag na kumislap ang mga mata ni Yefan, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang fighting instinct para bahagyan na mahuli ang mga pag-atake ng kalaban. Ang mga braso, katawan, binti, o higit pa o mas kaunti, ay nataman sa ilang masakit na mga punto at kasukasuan. Gayunpaman, hawak pa rin ni Yefan ang mahahalagang posisyon ng ulo, leeg, at puso. Patuloy na bumubuhos ang lakas na tumatagos kay Yefan. Hindi napigilan ni Yefan na lihim na humanga na ang matandang demonyong ito ay hindi nagwatek-watek. Paimpal niyang nilinang ang kanyang pisikal na katawan hanggang sa puntong ito, na talagang pambihira. Hindi katakataka, gusto siyang supla ni Asmodeus sa tuktok ng pulang-pula, tiyak na mas malakas ang taong ito kaysa sa mga estratehikong antas ng demonyong general. Anak, hindi ka naman masama. Hindi ko pa nararating ang Qinglong, pero masusundo ko talaga ako para sa 3,000 galaw ng hindi nahuhuli. Oy, nakakatuwa, pero minamaliit kita. Hindi na malaya ni Yefan na 3,000 galaw na ang lumipas. Sa buong katawan, ang ganitong uri ng kalamnan, ang amoy ng mga daluyan ng dugo, ay nagpapasigla kay Yefan. Away ang tawag diyan. Ito ay higit na nakakapreskong kaysa sa mga kasanayan sa paghagis gamit ang sword intent at swordsmanship. Older senior, walang hinaing at galit, para lang kainin ako, medyo downgrade ng identity mo. Mas mabuti na ikaw at ako ay magsanib puwersa at lumabas ng sama-sama. Hindi ba't mas mabuti kung may kawalang katarungan at paghihiganti? Ngumisi ang matandang demonyo habang umaatake ng ligaw. Sa tingin mo nasaan ito, at inaasahan mo pa bang lalabas? Huwag kang mag-alala, dito, mamamatay ka, o mamamatay ako. Sinampal ni Yefan at ng matandang demonyo ang isa't isa, at lumipad ang dalawa. Ngunit bago pa makapagpahinga muli si Yefan, ang matandang demonyo ay nakagawa na ng anino at lumapit sa kanya sa isang iglap. Bang! Gamit ang isang nakakapintig na pusong sipa, tumakbo ang braso ni Yefan para protektahan ang kanyang puso. Ngunit pinalayas pa rin siya ng napakalaking puwersang ito mula sa isang tuwid na landas at nontog sa batong pader. Boom! Napangiti si Yefan sa sakit. Ang mga demonyo, ang kanilang pagmamataas, ay talagang makatwiran. Ang mga likas na pakinabang, pagkatapos ng lahat, ay mas malupit kaysa sa mga tao.
Sa partikular, ang demonyo sa kailaliman ay mas may talento. Bagamat hindi sinasabing lahat ay katulad ng matandang demonyong ito, halatang mas madaling magkaroon ng malakas na pangangatawan ang mga demonyo. Sa kanyang 5 kuko na gininto ang dragon, maaari pa niyang gamitin ang disintegrasyon upang makipagkumpetensya sa matandang ito. Kung hindi dahil sa kanyang katawan, karamihan sa mga tao ay naging sarsa ng karne. Kung titingnan ang poster ng matandang demonyo, imposibleng huminto hanggat hindi siya nakumbinsi. Nagalit din si Yefan. Dahil walang silbi ang pangangatwiran, pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga kamao upang kumbinsihin siya bago magsalita tungkol dito. Quadruple disintegration. Si Yefan ay hindi na nagtatago, ang sakit sa buong katawan ay mabilis na nawala, at isang lumalakas na kapangyarihan ay muling lumabas. Sa pagtapak sa pader na bato gamit ang isang paa, si Yefan ay naging meteor na humahampas sa matandang demonyo. Bang-bang! 2 suntok ang agad na tumama sa katawan ng matandang demonyo na lumilipad. Bam-antong hininga ang matandang demonyo, tumalsik ng isang subaw ng dugo, at umikot ng 1 dosenang paulit-ulit sa hangin upang patatagin ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang dugo sa bibig niya at ngumisi. Tusong bata, mayroon ka pa bang ekstrang lakas? Halika muli. Hindi titigil si Yefan nang hindi niya ito sinasabi. Ngayong maabot na niya ang tuktok, nailabas na ni Yefan ang lahat ng kanyang martial arts skills. Nag-away silang dalawa na parang dalawang after images sa hangin, patuloy na nagpapalit ng posisyon, kumikislap sa 1 dosenang posisyon sa isang iglap. Habang lumalaban siya, mas naramdaman ni Yefan, na parabang ang martial arts na naiintindihan niya ay hindi katulad ng dati. Bilang tinatawag na parehong destinasyon sa magkaibang landas, makatwirang sabihin na ang martial arts, sa sukdulan, ay dapat magkatulad. Walang paksayon o daya. Higit pa rito, ito ay bumabalik sa mga pangunahing kaalaman, at walang mga trick upang manalo. Sa makatuwid, nilinang ni Yefan ang kanyang sarili at tinuruan ang kanyang mga disipulo na bigyang pansin ang mga pangunahing kasanayan, at umangkop sa mga pagbabago ng walang pagbabago. Gayunpaman, tila iba ang mga kasanayan ng demon melee na ginamit ng matandang demonyong ito sa harap niya. Siya ay napakahusay, kahit na ang mga trick ay hindi naayos, ngunit ito ay ganap na komplikado at mali-mali. Ang pinakahalatang pakiramdam ay madalas na nakasanayan ni Yefan na makakita ng mga trick at pagsira ng mga trick ng may puwersa. Siguradong hindi yuyuko ang mga kayang durugan ng puwersa. Kapag nakakita ka ng isang kapintasan, maaari mo itong lutisin ng direkta sa bilis at lakas. Ngunit iba ang paraan ng matandang demonyo. Siya ay tila palaging nagdidisenyo ng mga bitag, isang hakbang sa isang pagkakataon, inilalagay si Yefan sa isang desperado na sitwasyon. Pagkatapos sa isang angkop na sandali, magbigay ng isang nakamamatay na pag-atake. Kahit na, minsan ang kanyang mga galaw ay upang lumikha ng isang ilusyon para kay Yefan. Ang pilosopiya ng martial arts na nakapaloob dito ay taliwas sa dating pagkaunawan ni Yefan. Kung ang dalawang pamamaraan na ito ay ginamit noon, tiyak na iisipin ni Yefan na ang kanyang kaharian ay mas mataas. Dahil simple lang ang daan. Gaano ka man ka-extra, mabilis ako, malakas ako, tama na. Ngunit ngayon, naramdaman ni Yefan na marahil ito ay dahil hindi pa niya nakilala ang isang kalaban na Nagel Inang ng ganitong uri ng martial arts sa isang mataas na antas. Sa katunayan, ang ganitong uri ng landas, na ginagawa sa sukdulan, ay kasing lakas. Upang gumamit ng metapora, ang dating pagkaunawa ni Yefan sa pinakamataas na martial arts ay ang dagat ay bukas sa daan-daang ilog, at ang abot tanaw ay walang hangganan. Sa kabila ng marahas na bagyo at pagsabog ng bulkan, nananatiling kalmado ang dagat. Ngunit ang martial arts ng matandang demonyong nasa harapan niya ay parang isang napakagandang galaxy. Sa kalawakan, ang mga bituin ay patuloy na sumasabog, ang mga bagong planeta ay patuloy na ipinanganak, ang mga glacier ay natutunaw, at ang mga halaman ay namamatay. Tila komplikado, ngunit sa katunayan, mula sa malayo, mayroong lahat ng uri ng mga batas, na naaayon sa langit at katotohanan. Biglang napagtanto ni Yefan ang isang bagay. Sa katunayan, maaaring isa lamang ang pinakamalakas. Gayunpaman, hindi kinakailangang isang pick lamang. Kabanata 2802 isang napakabuting tao. Kung ang lakas ay disparate, syempre ang bilis at lakas ay maaaring mangibabaw sa lahat. Ngunit paano ka mananalo kapag nakilala mo ang isang taong may katulad na lakas? Marahil, oras na upang isaalang-alang ang pagsasama-sama ng higit pang mga pilosopiya ng martial arts upang tumayo mula sa pagkubkob. Walang katapusan si Wu. Huminahon si Yefan at sinubukang sugpuin ang pag-atake ng kalaban, naghahanap ng mga pagkakataon para maka-counterattack. Sa kabilang banda, nagsimula na rin siyang magnilay at matutunan ang pilosopiya sa pakikipaglaban ng matandang demonyo. Pagkatapos ng lahat, sa malapit na hinaharap, maaaring magkaroon ng labanan sa Invincible Melee na hari ng baril. Hindi gustong palampasin ni Yefan ang pagkakataong ito para pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa santukan. Pagkatapos nilang dalawa maglaban ng 10,000 pakulo, bigla silang naghiwalay at pareho silang hingal.
Pagkatapos ng lahat sila ay nagsusumikap, at sa lakas na kanilang nilalabanan, natatakot ako na maaari nilang sirain ang Crimson Peak sa lupa. Tanging ang mundong ito sa ilalim ng lupa, na pinaghihigpitan at pinalakas, ang makatiis ng gayong galit. Ito ay makikita mula sa mga nakapalibot na bato na karamihan ay nabasag sa pulbos. Boy! Medyo kawili-wili. Ang matandang demonyo ay halatang napansin din na ang kakayahan ni Yefan sa suntukan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Idinilat din ng matandang senior ang aking mga mata. Ang 10,000 pandaraya ngayon lang ay kumikita ng malaki. Sa kalaliman ng demonyo, natatakot ako na walang makakalaban sa iyo sa suntukan, di ba? Tanong ni Yefan. Ang matandang demonyo ay medyo nandidiri at nanunuya. Ano ang malapit na labanan hindi malapit na labanan, ang totoong peak powerhouse, ang suntukan na labanan ang tunay na antas ng lakas. Kung ang isang tao ay mas mababa sa 10,000 tao, paano magkakaroon ng kalahating pagkukulang sa lakas? Malalaro ka lang mula sa malayo. Ang mga trick, pagkatapos ng lahat, ay maaari lamang maging pansamantalang tanawin. Kung titignan ang Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen sa simula, alin ang hindi gumamit ng lakas ng suntukan para isara ang buong eroplano? Mga Diablo at Diyos, sinumang matalinong maliit na brat ay maaaring gumamit ng purong hilaw na kapangyarihan. Pero ano? Ang pundasyon ay hindi matatag. Kahit gaano kahusay ang isang suit ng baluti at armas, hindi nito maipakita ang tunay na lakas nito. Tumango si Yefan bilang pagsang-ayon, tulad ng kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador, pagkakawatak-watik, lahat ay nakasalalay sa pisikal na pundasyon. Upang maging mas malakas. Ikaw bata, ikaw ay talagang isang talento, at talagang nag-aatubili na kainin ka. Dinilaan ng matandang demonyo ang kanyang putik na labi. Senyor, sino ka ba talaga? Lalong naging curious si Yefan. Ang matandang ito, na matagal nang nakakulong dito, nang hindi kumakain o umiinom, ay halatang nanghina sa pagbabawal. Pero kahit ganun-ganun pa rin ang lakas niya. Ang kakayahang makipaglaban ng suntukan sa sarili na nawasak sa antas ng quadruple ay ganap na totoo. Kung gusto mo talagang ilagay ito sa labas, tiyak na kilalang figure ito. Hindi mapigilan ni Yefan na mag-alinlangan, kahit na kaya niyang ilabas siya, gusto niya ba talagang palabasin siya? Ewan ko ba, kaaway o kaibigan ang lalaking ito. Gusto kong malaman kung sino ako, maliban kung matatalo mo ako. Inikot ng matandang demonyo ang kanyang leeg. Okay, boy. Tapos na ang warm-up. Ang mga old bones ko, finally nagsimula na ang activity. Susunod, tingnan ko kung ano pa ang maaari mong gawin. Ang matandang demonyo sa mga oras na ito, ang kanyang boses ay parang kampana, nagpapakita ng dominanteng, halatang ibang-iba sa may sakit kanina. Tulad ng sinabi niya, ito ay buhay. Bigla akong nakakita ng isang pares ng mata ng matandang demonyo, na may berde at kulay abong kinang. Tila siya ay tahimik na umaawit ng ilang hindi maintindihang inkantasyon. Isang malakas na puwersa ng demonyo na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno ang bumalot sa kanyang buong katawan. Isang baho ang tumatama sa mukha ko. Hindi sinasadyang tumalikod si Yefan, ang eksena sa harap niya ay hindi pa nagagawa. Isang itim na kulay abong sinag ng liwanag na may nakaukit na demonyong totem ang bumalot sa matandang demonyo. Natigilan si Yefan nang makita niya ang totem. Ang 72 Demon God Pillar ni Solomon. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito ay halos kapareho ng Demon God Pillar na nakatala sa mga sinaunang aklat. Isa sa 4 na pinakamataas na haligi. Astero, kabilang sa mga 72 Diyos ng demonyo, may mga hari at engranding duke. At ang mga demonyo sa pinakamataas na 4 na haligi ay ang 4 na monarko. Bagamat alam ni Yefan na maraming bagay sa mga makasaysayang alamat ang aktwal na nauugnay sa tunay na pag-iral ng eroplano ng Taishi, hindi niya inaasahan na maging ang 72 Demon God Pillars ay talagang umiiral. Nang makita niya na ang matandang demonyo ay puno ng makamandag na gas ng kapangyarihan ng demonyo, isang purple-black na demonyong multo ang kumikislap sa kanyang buong katawan, at isang mabangis na dragon ang nakabalot sa kanyang kanang kamay, alam niyang tama ang kanyang naalala. Ang susi, tila. Ito ang batas ng eroplano ng matandang demonyong ito. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang 72 demonyong haligi at makikilala mo na ito si Astero. Nakakatwira na pagkatapos kong pumasok, kakaunti ang dapat makaalam nito. Sa matinong pagtawa ng matandang demonyo, may iba't ibang sigaw ng demonyo, na nagpapakita ng kaunting kamahalan ng isang hari. Hindi ko talaga inaasahan na ang maalamat na Demon God ay talagang umiiral, nakasimangot si Yefan. Ang 72 demonyong Diyos ay ang maalamat na kapangyarihan sa kasaysayan ng ating mga demonyo. Ang kanilang mga kwento ay ipinasa mula noong sinaunang panahon, tulad ng mga epiko ng mga demonyo. Bagaman maraming demonyo ang hindi na naniniwala dito, kumbinsido ako. Baka wala na sila. Baka pumunta sila sa ibang eroplano. Ngunit, dapat damaloy ang kanilang dugo sa dugo ng ating mga demonyo. Ang napakalaking tunog ang umalangaw sa underground world. Iyon ang dahilan kung bakit naiintindihan mo ang mga batas ng gayong mga eroplano at ipinatawag mo ang inaalihan ng demonyo.
Naunawaan ni Yefan, ang paniniwala ng matandang demonyo ay talagang sapat na malakas. Iyon. Tama, ang tagumpay ay laging nakalaan para sa mga may matatag na paniniwala, nakangiting sabi ng matandang demonyo. Nakalock si Maud. Agad na natarante si Yefan. Isa siyang demonyo sa kailaliman, at demonyo ka rin sa kailaliman. Ang iyong tuntunin ay ipatawag ang 72 Diyos ng demonyo, na tinatawag na Asmodeus. Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan, maaari bang magkamag-anak ang dalawang ito? Bago pa siya makapagtanong, sinabi ng matandang demonyo na nakaisip si Yefan ng isang sagot na ikinagulat ni Yefan. Oo, ito ang pangalan na ibinigay ko sa kanya. Natigilan si Yefan. Ngumisi ang matandang Diablo, Asmodeus, anak ko ito. Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan. Ito. Ibig sabihin. Ang matandang demonyong ito ay lolo sa tuhod ni Sally Ye. Anong meron ngayon? Gusto mo ba talagang makipag-away sa lolo ni Sally Ye? Hindi nakakagulat na pinigilan lang ni Asmodeus ang matandang lalaki na ito, ngunit huwag mo siyang patayin. Ang pagpatay sa sarili mong ama, kahit demonyo, ay hindi komportable. Gayunpaman, paano nagkasundo ang matandang ito? Kung siya ang ama ni Asmodeus, hindi ba dapat siya ang nakaupo sa posisyon ng hari ng demonyo? Bakit? Ang magrebelde. Guro, apo ako sa tuhod mo. Napakabuting tao, bakit hindi natin itigil ang pag-aaway, pag-usapan natin ito ng malinaw. Nakangiting sabi ni Yefan, hindi niya talaga alam kung paano ito gagawin ngayon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isang likas na pakiramdam ng krisis ang nagpasindek sa puso ni Yefan, at ang mga balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Hindi maganda. Agad na pinasigla ni Yefan ang walang kapantay na layunin ng espada, ang espada ay naglalakad at ang dragon. Isang itim-gintong afterimage ang gumalaw sa hangin na may kidlat. Sa maikling panahon, naiwasan niya ang isang makamandag na dragon na nanunuot mula sa kanyang likuran. Ngayon lang, lumitaw ang matandang demonyo sa likod ni Yefan. Naramdaman ni Yefan na ang isang misteryosong enerhiya ay nagbabago. Oras na. Ang Astaroth ay sinasabing maaaring maglakbay sa hinaharap at nakaraan. Bagamat ang matandang ito ay nagpapatawag ng demonyo, hindi naman talaga nagiging demonyo, halatang minana niya ang bahagi ng kakayahan ng demonyo. Emperor-level sword intent. Sa pagkakataong ito, ang matandang demonyo ang napasigaw sa gulat. Kabanata 2830 pwede ka. Casual na tumawag si Yefan ng lumilipad na espada at hinawakan ito sa kanyang kamay, ngunit hindi siya nagmamadaling buwagin ang layunin ng espada. Ang matandang demonyong ito ay lolo sa tuhod ni Sally Ye, at wala siyang hinaing at wala siyang hinanakit. Ang pagpatay sa kanya ay hindi nararapat. Guro, bakit hindi ka maging agresibo? Maingat na sabi ni Yefan. Ang matandang demonyo ay tumitig kay Yefan saglit. Hahaha. Biglang tumawa ng malakas ang matandang demonyo, hindi ko inaasahan na may nakakaintindi talaga sa layunin ng espada sa antas ng emperador. Pagkatapos ng pagkalak dito sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpadala ako ng isang kawili-wiling lalaki. Little guy, huwag mo akong sundan. Fuck those useless things. Pumatay kung gusto mo, lumaban kung gusto mo, pumatay at lumaban, at hindi mo kailangan ng dahilan. Titingnan ko ngayon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka sa layunin ng iyong espada sa antas ng emperador, nang ahas kang tawaging pinakamalakas na artistikong paglilihi ng emperador. Sumimangot si Yefan, baliw talaga ang matandang ito. Medyo naintindihan niya kung bakit gustong supulan ni Asmodeus ang kanyang ama. Mga peklat ng panahon. Ang figure ng matandang demonyo ay biglang lumipad sa paligid ni Yefan. Ang bawat figure ay nagpapalabas ng pamimilit, na lahat ay totoo. Gayunpaman, ang bawat figure ay gumagamit ng iba't ibang mga diskarte. Infernal Dragon Kagat. Isang makamandag na ipoipo ang umuungal. Isang malakas na suntok mula sa anino ng isang demonyo. Walang choice si Yefan kundi lumaban muna. Gamit ang isang espada, bumaba si Yanmie ang mga baga at pinutol ang umaataking impyernong dragon. Ngunit biglang, nilamon ng makamandag na bagyo si Yefan. Ang sword intent sa kanyang katawan ay mabilis na naagnas, at naramdaman ni Yefan na ang kanyang katawan ay medyo paralisado. Paano ba naman? Nagulat si Yefan. Kitang-kita niyang hindi pa siya nararating ng ipoipo. Damn it! Ito ay isang ilusyon ng oras. Ang kakayahang maglakbay sa oras ng demon god na si Astaroth ay nagbibigay daan dito upang umabant at mag-rewind, at maglunsad ng iba't ibang pag-atake sa iba't ibang mga punto ng oras. Halatang parang sabay silang umaatake, pero sa totoo lang, dapat may pagkakaiba sa pagitan nila. May darating ng maaga, may maaantala. Ang nakita ko ay iba sa oras na ang mga pag-ataking ito ay aktwal na nagkabisa. Dragon Blood Armor. Maghiwa-hiwalay. Hinimok ni Yefan ang dugo ng dragon na ibalik ang kanyang katawan. Ang isang Golden Red Armor ay nagpapahusay ng depensa. Isang hininga ng espiritual na enerhiya ang naglaho, mabilis na sumaya.
Kasabay nito, ang mabigat na suntok ng demonyo ay nabasag na sa ulo ni Yefan. Bang! Ang mga mata ni Yefan ay kumislap ng mga gintong bituin, at sa pag-ubo, gumuhit siya ng isang tuwid na linya at nahulog. Sa paghampas sa malamig na lupa, si Yefan ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Hindi ko man lang napansin kanina. This time difference caught him off guard. Buti na lang makapal at mataba ang balat niya at matigas ang buto niya, kung hindi ay masasabog siya ng kamao na ito. Mayroong higit pa sa sapat na panlaban, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi sapat, ang matandang demonyo ay umuugong ng masama. Ethereal at overlapping ang boses nito. Ang anino ni Astro ay patuloy na kumikislap sa paligid ni Yefan. Parang isa-isa ang paglipas ng oras, at hindi mo alam kung kailan sila lilito. Tumayo si Yefan, pinunasan ang gilid ng kanyang bibig, at ngumisi na may nasasabik ng ngiti. Sa mga tuntunin ng cultivation base lamang, kung ang kapangyarihan ng paniniwala ay hindi mabibilang, ang matandang demonyong ito ay tiyak na wala sa ilalim ng ikalimang demonyong haring si Gerd na nakatagpo niya noon. Hehe. Ngumiti si Yefan. Anong tinatawa-tawa mo? Medyo naguguluhan din ang matandang demonyo. Orihinal, ikaw ang lolo sa tuhod ni Sally Ye, at ayaw kong gumawa ng mabigat na kamay. Dahil gusto mo talaga akong patayin, kaya't welcome ako. Ang mukha ng isang kalaban na maihahambing sa Demon King, hindi na itinago ni Yefan ang kanyang kakulaitan, at ang Black Gold Sword Intent sa kanyang katawan ay muling tumataas. Sword Intent Double Disintegration. Gitling. Ang enerhiya sa lahat ng direksyon ay marahas na nag-iba-iba, na parang isang palayok ng mainit na tubig ay pinakuluan at sumangga. Hindi napigilan ng lupa ang marahas na sword intent power, at nagsimulang gumuho at mag-compress sa isang malaking lugar, at ang mga bato ay naging pulbos. Ang itim na gintong apoy ay nag-alab sa kanyang mga mata, at ang enerhiya at mga batas sa paligid ni Yefan ay unti-unting naging malinaw. Kawili-wili. Kawili-wili. Tulad ng inaasahan, mayroon ka pang ekstrang enerhiya. Ang matandang demonyo ay hindi nataranta, ngunit naging nasasabik. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan. Sa kanyang larangan ng pangitain, nawala ang kadiliman, at hindi mabilang na mga enerhiya lamang ang dumadaloy. Ang figure ng matandang Diablo ay madilim sa ilang lugar at liwanag sa ilang lugar. So ayun na. Naisip ito ni Yefan, kinaladkad ang kanyang espada at naglakad, at biglang nawala ang kanyang anyo. Muling kumislap, nilaslas ni Yefan ang isang mas malalim na figure gamit ang isang espada. Malinaw na hindi inaasahan ng matandang demonyo na natagpuan ni Yefan ang kanyang tamang posisyon. Kung tatamaan ni Yefan ang hinaharap at ang nakaraan, ito ay walang laman. Sa bawat punto ng oras, mayroon lamang isang tamang figure. Umuungol. Naputol ang impyernong dragon, at pumutok ang braso ni Astro. Ang umaatungal na espada na naglalayong malademonyong apoy ay nagwasak ng isang talim ng magaan na daan-daang metro sa isang stroke. Bumalik sa nakaraan. Agad na ginamit ng matandang demonyo ang kakayahang bumalik sa nakaraan upang maibalik ang lahat ng kanyang mga braso at ang impyernong dragon. Ngunit sa harap ng mga mata ni Yefan, walang batas o tuntunin. Muli, ang target ay natukoy, at ito ay isa pang mabilis na singil, na may isang espada na bunot, tulad ng isang malaking itim at gintong pamaypay. Rumble. Kung saan man siya dumaan. Sa loob ng radius na ilang daang metro, ang lahat ng mga bato ay tinadtad. Tinatangay ng isang tibak, lahat ng mga anino ng Astaroth, maging ito ay ang hinaharap, ang kasalukuyan, o ang nakaraan, lahat ay nabasag. Nagulat ang matandang demonyo, at lumitaw ang kanyang katawan sa hangin. Maaaring baliwalain ng iyong sword intent ang kapangyarihan ng Demon God. Hindi. Nakikita mo ba ito? Napansin agad ng makaranasang lalaki kung ano ang espesyal sa walang kapantay na sword intent ni Yefan. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, kinuha niya ang kanyang espada at hinabol siya, marahas na umatake. Saan man siya dumaan, ang mga sinaunang kilos ng espada ay tumpak at nakamamatay, umaagos tulad ng mga ulap at umaagos na tubig, mahigpit na angkop, at hindi tinatagusan ng hangin. Nakita ko ang isang itim at gininto ang liwanag na talam, kumakaway kasama si Yefan, minsan 12-12 ng metro, minsan daan-daang metro, sa mundong ilalim ng lupa, na naka-crisscross. Gaano man ginamit ng matandang demonyo ang pagkakaiba ng oras, hindi niya maitago kay Yefan. Matatagpuan kaagad ni Yefan ang katawan ng matandang demonyo at pilitin siyang tumakas. Barbatos. Napagtanto ng matandang demonyo na hindi sapat ang kakayahan ni Astro para labanan si Yefan. Sa isang iglap, isang mahinang berdeng sinag ng liwanag ang bumalot sa kanya muli, at isang demonyong Diyos na nakasuot ng sombrerong mangangaso ang lumitaw sa kanyang katawan. May hawak na longbow at nakasuot ng kulay abong balabal, ang figure ay parang hangin. Sa isang iglap, humiwalay ang matandang demonyo kay Yefan. Ang ikawalong Demon God, si Barbatos, ay orihinal na mangangaso, bihasa sa mga wika ng iba't ibang nilalang, at mahusay sa busog at palaso.
Malinaw na alam ng matandang demonyo na mahirap para sa kanya na makakuha ng mga benepisyo sa laban ng santukan, kaya diretso niyang hinayla ang distansya at naghanap ng pambihirang tagumpay mula sa malayo. Espiritu ng hangin. Ang mga binti ng matandang demonyo ay kumislap ng berdeng kinang, na nagdala ng malakas na hangin ng mas mabilis. Reflexively, isang mag-aaral ay nagsiwalat ng magic circle ng emerald green eye totem. Falcon pupil. Baluktot ang busog, bumaril ng mga palaso. Isang turquoise arrow ang naging Cyan Eagle Falcon na lumilipad sa himpapawid, at eksaktong lumipad patungo sa mga mata ni Yefan. Ang palaso ay napakabilis kaya kinailangan ni Yefan na harangin ito ng kanyang espada ng maaga. Matapos basagin ang asul na Eagle Falcon gamit ang isang espada, nalaman niyang ang matandang demonyo ay pumutok ng higit sa 100 palaso ng sunod-sunod. Kabanata 2804 na masyadong maaga. Mayroon ka pang mga arrow. Ngumisi si Yefan, at agad na nagpatawag ng libu-libong lumilipad na espada. Laban sa isang demonyong Diyos na tulad ni Astaroth ngayon, ang kanyang pagiging espada ay kulang sa kapangyarihan. Ngunit para harapin ang isang long-range shooter tulad ng Barbatos, sapat na ang swordsmanship. Ang langit ay puno ng hamog na nagyelo. Hinimok ni Yefan ang libu-libong lumilipad na espada na direktang laruin ang Rhapsody of Swords sa Underground World. Kang Keng Keng. Gitling. Dong Dong Dong. Gitling. Hindi mabilang na lumilipad na mga espada, na naglalabas ng lahat ng uri ng kinang, na dumaraan sa ilalim ng mundo. Saan man sila dumaan, ang mga turquoise na arrow na iyon ay nadurodge lahat. Natigilan ang matandang demonyo. Kahit gaano pa siya kaalam, hindi pa siya nakakita ng napakaraming espada, ngunit na-control niya ang mga ito ng sabay-sabay. Feng Yin. Sa pag-aalala na ito ay direktang mabutas sa isang salon, ang matandang demonyo ay maaari lamang gawing simoy ng hangin, sinusubukang takasan ang saklaw ng pag-atake. Ngunit paanong madaling hinayaan siya ni Yefan na makatakas, at direktang baguhin ang kanyang pagiging espada. Dragon Sword Treason. 10,000 lumilipad na mga espada ang naging isang spherical na kulungan, na direktang nakapalibot sa matandang Diablo. Gayunpaman, sa sandaling makumplito ang pagkubkob, naramdaman ko ang enerhiya ng napakataas na temperatura na nagmumula dito. Nakita talaga ni Yefan na mayroon siyang hindi bababa sa daan-daang lumilipad na espada, na lahat ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw ng mataas na temperatura. Labis ang pagkabalisa ni Yefan kaya mabilis niyang ikinalat ang Phaegian. Nakita ko na ang matandang demonyo ay may isa pang demonyong sinapian. Ang demonyong ito ay may 3 ulo, isang lalaking may 2 pentagram sa kanyang noo, isang ahas, isang toro, at isang nagninangas na ahas sa ilalim ng kanyang upuan. Hawak ang isang maapoy na pulang hiyas, ang buong katawan ay isang nakasisilaw na pula at puting apoy, na sinusunog ang lahat. Ani. Ang matandang demonyo ay tumawa ng malakas, at isang apoy ng apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hell Furnace. Biglang, ang mundo sa ilalim ng lupa ay naging isang bundok ng apoy, at ang nakasisilaw na dagat ng apoy ay tila direktang sinusunog si Yefan. Hindi naiwasang magtaka ni Yefan, talagang malakas ang matandang ito pagkatapos makulong ng napakatagal. Ang Fire Jade ng demonyong Diyos na si Annie ay susunugan ang lahat ng kanyang nakikita. Ito ay hindi lamang isang relasyon ng mataas na temperatura, ngunit din ang isang uri ng demonyong karunungan, na kung saan ay talagang isang bagay ng nabubulok at nakikita. Pinag-isipan ito ni Yefan, at pagkatapos na ilagay ang lahat ng lumilipad na espada, kinuha niya ang itim na higanteng espada. Sa oras na ito, ang kapatid na ito ay maaasahan. Ngunit nang malapit ng makipaglaban si Yefan gamit ang itim na higanteng espada, may bulas mula sa matandang demonyo. Sa simula, kaagad pagkatapos, namatay ang apoy, at tila tumigil ang matandang demonyo. Kumunot ang noo ni Yefan, iniisip kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sumunod na segundo, pinakawalan ng matandang demonyo ang estadong inaalihan ng demonyo, lumapit kay Yefan, at nagtanong ng malakas na halos galit na galit. Who the hell are you? Bakit sa simula pa lang nasa kamay mo na? Natigilan si Yefan, nakatingin sa itim na higanteng espada sa kanyang kamay. Ikaw, ang ibig mong sabihin ay itong espada. Siyempre naman. Ang matandang demonyo ay natigilan saglit. Pwede bang? Hindi mo alam ang pinanggalingan ng espadang ito. Umiling si Yefan, maswerte akong nakuha ang espadang ito, naisip ko lang na ito ay madaling gamitin, at hindi ito masisira. Nakatitig sa kawalan ng matandang demonyo. Mukhang hinuhusgahan ni Yefan ang pagiging tunay. Hoy, matanda, naglalaro ka pa ba o hindi? Si Yefan ay hindi adik sa paglalaro. Biglang umatras ng 10 hakbang ang matandang demonyo. Ilagay. Ang matandang demonyo ay lumuhad sa kanyang mga tuhod, at hinampas ang kanyang ulo sa lupa. Nakalimutan na ni Yefan na ito ang unang pagkakataon na nagulat siya. Mabilis niyang binawi ang kanyang layunin sa espada, humakbang pasulong at nagtanong, "Matanda, ano ang ginagawa mo?" Bago pa man siya makatapos magsalita, nakita niyang nanginginig ang matanda sa kanyang mga balikat at nagsimulang umiyak ng mapait sa lupa.
Dakilang emperador. Dakilang emperador. Nahihiya ang matandang ministro. Mukhang hindi maipaliwanag si Ye Fan, ano ang sitwasyon. Bagaman hindi ito malinaw, mayroong ilang mga komplikadong damdamin. Ang malalim na pagkakasala at damdamin sa mga salita ng matandang demonyo ay nagpakilos sa kanya. Anong uri ng nakaraan na ang brutal na matandang ito na desidido sa pagpatay ay magiging walang puso at yumuko sa sarili? At, parang dahil lang sa nakita ko itong espada. Maingat na tiningnan ni Ye Fan ang itim na higanting espada sa kanyang kamay na nagpapakita ng mga pagbabago sa buhay. Si Gujian ay hindi nagsasalita, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 1,000 salita. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang bumangon ang matandang demonyo at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Ang espada sa iyong kamay ay tinatawag na Teichu. Ito ang mahiwagang sandata ng Taichu Demon Dragon Clan, na minana mula pa noong unang panahon. Ang dating may-ari nito ay ang Taichu Demon Dragon Emperor. Natigilan si Ye Fan, nakatingin sa itim na higanting espada. Bagamat kasama nito, napagdaanan ko ang lahat ng uri ng paghihirap, ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang nalaman ko ang pangalan nito. Sa pagkakaalam namin, ito ang pinakamatandang kilalang espada. Sinasabing ang eroplano ng Absolute Beginning ay umiral pa lamang, at ito ay nabuo, kaya ito ay pinangalan ng Absolute Beginning. Maging ang Panginoon ng Hongmeng ay mas malamang na lumitaw kaysa sa espadang ito. Maraming gabi. Kaya lang, ang Taichu na nasa kamay mo ay parang tinatakan ng emperador, kaya ang nakikita mo ay hindi ang orihinal na hitsura nito. Ang kasalukuyang Absolute Beginning ay isa lamang purong espada na hindi masisira, at hindi nito ginagamit ang tunay na kapangyarihan nito. Nang marinig ang salaysay ng matandang demonyo, hindi maiwasan ni Ye Fan na magtaka. Sabi mo, ang espadang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa Panginoon ng Hongmeng sa simula. Umaga. Paano ito makukuha ng Demon Dragon Emperor? Tumawa ang matandang demonyo, sa simula, ang Demon Dragon Emperor, hindi pa ba ito sapat na malinaw? Nagulat si Ye Fan, ibig mong sabihin. Ang Demon Dragon ng Absolute Beginning ay mula sa Plane of Absolute Beginning. Tama, ang Demon Dragon Clan ng Tai Beginning Plane ay ang inapo ng Tai Beginning Demon Dragon. Gayunpaman, sa simula, ang Demon Dragon Clan ay kinugkob ng iba pang mga pinuno ng Hongmeng dahil ito ay masyadong makapangyarihan. Sa simula, ang Demon Dragon Emperor ay minsang nanirahan sa isang mababang antas ng eroplano, na pinapanatili ang mababang profile at pinananatiling mababang profile. Sa huli, hinawakan niya ang simulang ito at pinatay ang kalaban. Sa simula pa lang, ang layunin ng Demon Dragon Emperor sa simula ay ipaghiganti ang mga pinunong Hongmeng na iyon. Sa makatuwid, hindi niya talaga pinag-isa ang eroplano ng Taishe, ngunit nakamit lamang ang posisyon ng Devil Emperor. Ang mukha ng 1,000 na reyna ng aming pamilya ng demonyo sa kailaliman ay nagawang maging pangalawang emperador ng demonyo dahil iniwan ng Dragon Emperor ang eroplanong ito. Bagamat sinasabing ang Abyss Witch ng ating Abyss na demonyo, ang mga particle ng demonyo na ginamit sa pagtanda ay ang kapangyarihan din ng simula. Gayunpaman, kumpara sa tunay na Taichu Demon Dragon Clan, ito ay kulang pa rin, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang duminahin ang Taichu. Nagulat si Ye Fan. Talagang minamaliit niya ang dalawang demonyong emperador na ito. Hindi ko ini-expect na may history pala. Pero, ano ang relasyon mo sa demonyong emperador ng dragon, matandang lalaki? Tanong ni Ye Fan. Ang matandang demonyo ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, ang kanyang mga mata ay puno ng mga pagbabago. Ang pangalan ko ay Bulir, at ako ang orihinal na Sloth King ng Taishi Plain. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Ye Fan. Bulir. Sa isip ni Ye Fan, lumitaw ang anino ng matanda. Anong mali? Hindi. Ayos lang, ipagpatuloy mo ang pagsasalita, ngumiti si Ye Fan. Bumantong hininga si Beryl, ang aming kalaliman na angka ng demonyo, noong kami ay sakam sa tubo, ay nagtaksil sa ama ng Demon Dragon Emperor, ang huling Demon Dragon Emperor. Isa rin ito sa mga salarin na hinayaan ang matandang Demon Dragon Emperor na tuluyang mahulog. Alam na ang Demon Dragon sa simula ng panahon ng nag-iisang bloodline ay muling lumitaw sa eroplano ng Taibei, at natural na gusto kong putulin ang damo at magugat. Bilang resulta, pagkatapos ng isang mahusay na labanan, sa wakas ay natalo ako ng kapangyarihan ng Taichu Demon Dragon. Akala ko papatayin ako ng emperador at ipaghihiganti ang aking ama. Gayunpaman, ang dakilang emperador ay may malapit na kaugnayan sa Reyna ng Thousand Faces, at hindi niya kayang patayin ang pamilya ng Reyna. Upang ako ay magmuni-muni, ako ay tinatakan at ikinulong ng ilang panahon. Matapos tanggalin ang selyo, pagbalik ko, narinig ko lang ang mga alamat ng dalawang dakilang emperador ng demonyo, ngunit walang nakitang mga demonyo. Ang bakas ng emperador. Sa panahon ng this time, sobrang daming nangyari, and I miss them too. At nang mawalan ako ng kapangyarihan ng pananampalataya, gusto kong umupo muli sa trono, ngunit natalo ako sa batang si Asmodeus. Yung bata. Ako yon ang bunsong anak din ang pinakaayaw ko. Hindi ko akalain na maaari siyang maging Demon King, at hindi ko ito matatanggap.
Sayang lang kung walang lakas ng pananampalataya, kinakapos pa ako ng hininga. Kaya iyon ang nangyari, bulong ni Ye Fan, ang napakagulong pamilya ng demonyong ito ay talagang magulo. Sa paglipas ng mga taon, sa katunayan, wala akong pakialam sa maraming bagay. Tanging, gusto kong makitang muli ang dakilang emperador. Magsisi sa kanya. Akala ko hindi ako magkakaroon ng pagkakataon, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ang beginning mula sa iyong mga kamay. Hindi ko alam kung ito ba ay sinasadya ng emperador o isang pagkakataon. Napangiti si Ye Fan, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, hindi rin niya maintindihan ang mga bagay na ito. Ang mas inaalala niya ay isa pang punto. Guro, sinabi mo na ito ay selyado sa simula. Paano mo malalaman kung paano ay unblock ito? Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, ito ay mas mahalaga kaysa sa pag-aaral ng mga makasaysayang figure. Kabanata 2805 Pinagmulan ng dugo. Si Belial ay may hitsura ng disgust, at kahit na may kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Ikaw bata. Natatakot ako na ang utak mo ay hindi masyadong maayos. Ha? Nanlumo si Ye Fan, sabi ko, huwag kang umasa sa sarili mong edad para ipagkanulo ang matanda. Kung hindi mo alam, sinong pinapagalitan mo? Magaan lang sabihin na hindi maganda ang utak mo, I think wala ka talagang utak. Tumikim si Beryl, kung may kaunting utak ka, hindi ka magtatanong ng ganyan ketingang tanong. Ano ang tanong na ito? Bobo. Ang pinagmula ng espadang ito, naririnig mo ba ito ng malinaw? Ang pinakamatandang espada na umiral noong nabuo ang Absolute Beginning Plane, ano ang nangyari? Huling Master. Ang unang espada sa simula, ang espada ng Demon Emperor, ibig sabihin ba ay maaari itong mabuklod? Biglang sinabi ni Ye Fan, ibig mong sabihin, ang espadang ito ay malamang na tinataka ng Demon Dragon Emperor mismo. 70% ng oras, sa amin lang, hindi namin alam kung paano ito gamitin sa simula, lalo pa itong I-Sail. Dahil hindi mo ma-unlock ang sail, maaaring dalawa lang ang dahilan. Alinman, ang espadang ito ay wala sa iyo noong una. Oh! Ikaw ang lakas mo ay masyadong mahina. Isinasaalang-alang na ikaw ay isang Emperor-level swordsman, normal na hawakan ng Taichu. Kaya, tiyak na hindi ka pa nakakarating sa bahay. Tiningnan ni Ye Fan ang itim na higanting espada sa kanyang kamay nang walang magawa. Speaking of which, hindi ko alam kung ilang matinding laban ang naranasan ko nitong primordial beginning. Gayunpaman, walang kahit isang gasgas sa espada. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang pag-unblock nito. Anak, bakit ka pumasok? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsimulang pakialaman ni Belial ang dahilan kung bakit pumasok si Ye Fan. Maikling ipinaliwanag ni Ye Fan kung ano ang mangyayari. Actually, binigyan ako ng note ng Opalon na iyon. Sinabi niya na ang pambansang Gerong si Jalan ay sadyang nagdisenyo para saktan ako. Direkta niyang sinabi sa akin ang password ng Magic Circle para makaalis sa underground prison na ito. Pagkatapos, pagpapapasok, umalis ka na lang dito at iwasan mo muna. Gusto niyang imbestigahan kung ang pambansang Gerong si Jalan ay nagtaksil sa Seventh Kingdom. Kung tutusin, itong Jalan ay halos palaging nag-uutos para kay Asmodeus. Sa tingin niya kumpirmahin, alisin mo ako, kung sumasang-ayon si Asmodeus sa bagay na ito. Kapag patay na ako, papanagutin si Sally, tapos tingnan mo itong si Jalan, tatakas ba siya? Kung siya ay tumakas, ang paliwanag ay upang maalis ako at pahinain ang kapangyarihang panlaban ng kaharian. Napangiti si Belial, may pagkana itong si Opalon, at siya nga ang piling tao sa aking Abyss Demon Clan. Pero, naniniwala ka lang sa kanya. Ano? Kung nilinlang ka ng Opalon na iyon. Una sa lahat, sa tingin ko ay hindi siya magsisinungaling sa akin. Pangalawa, gusto ko lang pumasok at tingnan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Bakit? Natarante si Beryl. Karaniwang hindi ako aggressive, hindi ako mahilig mag-shoot ng basta-basta, at hindi ako mahilig mag-shoot sa mga lalaking mas mahina sa akin. Ngunit, mayroon akong mabahong problema. Kapag iniisip ko kung saan may master, gusto kong lumaban. Nagkibit balikat si Ye Fan at nakangiting sinabi, dahil dito, labis akong pinuna ng aking asawa. Si Belial ay natigilan, nakatingin sa nakangiting mukha ni Ye Fan, walang kahihiyan na kalmado, at hindi maiwasang magpakita ng isang dampi ng alaala. Sa malayong nakaraan, nang makita niya ang taong iyon sa unang pagkakataon, parang ganoon din ang sinabi niya. Ito ay maaaring, ito ang kapalaran sa dilim. Ito ay ipinasa sa iyo mula sa mga kamay ng emperador sa simula, ngunit ito ay makatwiran. Bakit, ang Demon Dragon Emperor ay isa ring Emperor-level swordsman? Tanong ni Ye Fan. Hindi. Ang pangunahing lakas ng Great Emperor ay nasa kanyang pinakamataas na martial arts. Malaki ang kinalaman nito sa mga taong nakilala ng dakilang emperador sa mababang antas ng mga eroplano. Mayroong isang henyo sa martial arts na may malalim na impluensya sa dakilang emperador. Minsang sinabi ng dakilang emperador na siya I dare not say na siya ang pinakamagaling sa mundo, dahil at least ang kanyang guro ay nakahanay sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang guro, kung tutuusin, ay isang tao lamang, at ang kanyang kadugo ay may mga limitasyon.
Sa simula, ang katawan at espiritu ng demonyong dragon ay hindi nagkakamali, at nalampasan nito ang debosyon ng lahat ng lahi. Ang talento ay isang bagay na wala sa tao. Bagamat napakataas din ng swordsman ng emperador, isa lamang ito sa maraming kakayahan niya. Sa makatuwid, sa mga kamay ng emperador sa simula, ito ay higit pa sa isang sable, hindi gaanong. Gamitin mo. Naalala ni Belial nang may paghanga. Medyo nabighani din si Yefan. Mula sa puntong ito, ang Absolute Beginning Demon Dragon Emperor ay talagang karapat-dapat na handgun. Sa ganoong kataas na kaharian, igagalang din niya ang kanyang mga panginoong tao sa mababang antas ng mga eroplano na nagpapakita ng kanyang shinshin. Oo naman, kung gusto mong maging isang malakas na tao, kailangan mo munang magkaroon ng pakiramdam ng pagkamangha para sa malakas. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin sa mana? Hindi ako dragon, at hindi rin siya eskrimador, pagtataka ni Yefan. Natural related, in fact, you are still related by blood, sabi ni Beryl na may kasamang misteryosong ngiti. Ano? Natigilan si Yefan, paano ito posible? Sa simula pa lang, bihira ang pamilya ng Demon Dragon, at halos nabura ito ng ilang great primordial monarchs. Ang matandang Demon Dragon Emperor, upang maipagpatuloy ang kanyang bloodline, ay nahulog sa mababang antas ng eroplano. Pero, kung gusto niyang magmana, hindi siya basta-basta makakahanap ng iba. Sa simula ay nakilala niya ang isang taong babae at nalaman niyang hindi lamang ito isang misteryosong katawan, ngunit may bakas din ng dugo ni Shenlong. Ang Shenlong ay isang mas mataas na pag-iral kaysa sa Panginoon ng Hongmeng at ng Diablo sa simula. Ito raw ang ninuno ng 10,000 dragon. Sa makatuwid, ang Shenlong ang bloodline ay maaaring pagsamahin sa demonyong dragon sa simula, at ang katawan ni Xuanyin ay makatiis sa nangingibabaw na enerhiya ng demonyong dragon. Ang dalawang kondisyong ito ay kailangang-kailangan, upang ang matandang demonyong emperador ng dragon ay makatagpo ng gayong babae, na siya ring buhay ng demonyong dragon sa simula. Ibig sabihin, kahit na ang dakilang emperador ay isang demon dragon of absolute. Simula, mayroon din siyang ilang dugo ng pamilya Shenlong dito. Kahit na ang dakilang emperador ay hindi nagsagawa ng siyam na pagbabago ng Shenlong dragon, ang kombinasyon ng bloodline ng Shenlong at ang demon dragon ng absolute beginning ay marahil ang tanging halimbawa ng fifth tie. Ito. Maaaring, isa rin sa mga dahilan kung bakit nagawang maghiganti at patayin ng dakilang emperador ang primordial masters na iyon, sabi ni Belial. Natigilan si Yefan at naglakad-lakad, sila ay talagang malayong kamag-anak. Sabi nga, tadhana talaga. Ang babaeng may dugo ng dragon, nagpatuloy ng insenso para sa dragon sa simula. Ibinigay ng Taichu Demon Dragon ang Taichu Sword sa kanyang sarili, ang swordsman ng pamilya Shenlong. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa taong babaeng nagsilang ng Demon Dragon King. Ang hiniling sa kanya ng matandang Demon Dragon na magkaroon ng anak, at karamihan sa kanila ay ginamit lang ang kanyang dugo, at wala man lang pakialam sa kanyang nararamdaman. Hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang kanyang ina, si Niewuyo. Napakababa ng tingin ng angkan sa mga tagalabas, lalo pa ang purong demonyong dragon sa simula. Anak, masyado kang nagmamalasakit. Umiling si Beryl at biglang nagtanong, anak, nakuha mo na ba ang espadang ito mula sa Tart Arrows? Tumango si Yefan, ginamit ko ito noong may inaaway ako dati, ano ang mali? Pumikit si Beryl at sinabing may masamang ngiti, itong maliit. Si Yefan ay medyo nataranta noong una, ngunit pagkatapos ay biglang nagising. Ibig mong sabihin, matagal nang nakilala ni Asmodeus ang espadang ito, at sinadya niya akong pumasok dito. Kabanata 2806 na medyo nakakadiri. Sa tingin mo ba ang isang taong maaaring maging hari ng demonyo ay maaaring magkaroon ng isang simpleng pag-iisip? Marahil hindi ito makilala ng ibang mga demonyo sa simula ng selyo, ngunit ang aming maharlikang pamilya ng mga demonyo sa kailaliman ay nakikilala ito ng normal. Kung tutuusin, ang ating mga demonyo sa kailaliman ay may matagal ng relasyon sa mga primordial na dragon, at dumaan din tayo sa panahon ng Queen of Thousand Faces, na nag-iiwan ng maraming impormasyon. Kakaibang tanong ni Yefan, marahil kaya. Pinapasok ako ni Jalan, at inayos din ito ni Asmodeus. Maaaring hindi niya ito inayos, ngunit kadalasan ay alam niya lamang ito, sabi ni Belial. Maraming mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yefan, at naramdaman niya na ang hari ng pagnanasa ay talagang hindi maarok. Kung hindi ako nagkakamali, gusto niyang gamitin ang aking kasalanan at pagsisisi sa Demon Dragon Emperor of the Absolute Beginning para hayaan akong sumunod sa iyo, at pagkatapos ay sumunod sa kanya, para sa paggamit ng kaharian. Sino sa world can make use of his own father like this? Asmodeus is definitely the best, panunuyan ni Belial. Masasabi mo ang mga sabuatan at pandaraya sa pamamagitan ng pag-uusap na ito. Hindi ka masama sa iyong sarili. Biological father and son talaga kayong dalawa, at hindi kayo makakatakas. Siguradong hindi hari si Asmodeus, reklamo ni Yefan. Ang apelyido ay Wang. Anong ibig mong sabihin? Haha, ito ay karaniwang kasabihan, wala itong ibig sabihin, winagaway ni Yefan ang kanyang kamay. Napabuntong hininga si Belial, matanda na ako, kung tutusin, minamaliit ang karamihan. Bagamat alam kong sinadya ito ng batang iyon, hindi ako makatanggi.
Nasa iyong mga kamay sa simula, at maaaring ito ang pagsasaayos ng emperador na hayaan akong sundan ka. Bar! Sundan mo ako. Nagmamadaling tumanggi si Ye Fan, ikaw ang lolo sa tuhod ni Sally Ye, hindi nararapat na sundan ako, o tulungan si Sally Ye. Ang Sally Ye na paulit-ulit mong sinasabi ay apo ko sa tuhod. Abyss Witch. Tama, tumanggo si Ye Fan, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pupunta sa maputik na tubig ng iyong mga demonyo. Tumanggo si Belial na may malalim na ngiti sa labi. Napakaluma ni Ye Fan. Umubo si Hong at sinabing, ang matanda, lumabas tayo, tingnan ko kung paano lalabas, hindi ito gumagana. Dumating ang dalawa sa posisyon kung saan pumasok ang teleportation. Sinimulan ni Ye Fan ang paraan ayon sa paraan ng paglabas ni Ao Boong. Teleportation Array. Sure enough, after a burst of light, biglang nagbago ang eksena bago ang dalawa. Napapaligiran ng mga mapupulang bundok at kagubatan, tila ito ay isang suburb na may magandang kapaligiran. Si Ye Fan ay malapit nang lumipad sa himpapawid upang makita kung saang direksyon ang Devil's Palace. Nang lumingon siya, nadatnan niyang si Belial ay nasa ulirat. Nagkaroon ng kislap sa Belial. Mga mata ni. Pagkatapos na nakakulong sa napakatagal na panahon, sinabi niyang wala siyang pakialam, ngunit ang kanyang panloob na pagnanasa para sa labas ng mundo at ang liwanag ay unspeakable. Pare, umuwi ka na. Huminga ng malalim si Bolir at malamig na sumangot, bumalik ka at tingnan mo ang mabahong batang si Asmodeus. Dalawa ang lumipad sa langit at bumalik sa Demon King's Palace. Habang nasa daan, pinagmasdan ni Belial ang mga eksena ng pulang-pulang purgatorio, puno ng emosyon. Ang kabaitan ng emperador na alisin ang selyo. Nakalabas ako sa pagkakataong ito, bagaman hindi ito ang tulong ng emperador, ngunit nakuha ko rin ang liwanag ng simula. Kung walang emperador, natatakot ako na hindi ko napalalampasan ang pagkakataong makita ang pulang-pulang kagandahan ng Tartarus. Boy, ikaw ngunit huwag mong hiyain ang espadang ito, huwag kang mamatay. Balang araw, kung makikita ko ang emperador, magpapasalamat ako sa kanya sa kanyang dakilang kabaitan. Ako si Belial, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ka mula ngayon, maaari mong ipadala ito. Mapait na ngumiti si Ye Fan, sinabi na sapat na para tulungan si Sally Ye, ngunit hindi siya nang ahas na ipadala ang elder na ito. Ngunit muli, sa labanang ito, naramdaman ni Ye Fan na ang lakas ni Belial, hindi kasama ang salik ng kapangyarihan ng pananampalataya, ay tiyak na wala sa ilalim ni Gerd. At tulad nito, pipigilan siya ni Asmodeus, na nagpapatunay din na hindi simple ang Asmodeus. Bagamat sinasabing ito ang ikapitong Diablo, ang kanyang tunay na lakas ay maaaring hindi ang ikapito. Sa labas ng Devil's Palace. Sa sandaling lumitaw sina Ye Fan at Belial, nakuha nila ang atensyon ng maraming gwardya. Medyo nagkagulo rin ang biglaang pagsulpot ng dalawa. Asmodeus, hindi pa ako lumalabas, nakita ko na ang tatay mo. Tumawa si Beryl. Nagmamadaling lumapit sina Opalon at Jalan. Ye Fan, ikaw, kamusta ka na? Natigilan si Ao Boong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik kaagad si Ye Fan, at inilabas pa si Belial. Tumingin si Ye Fan kay Jalan. Pambansang guro, kaya nandito ka. Pumunta ako sa madilim na lugar na iyon, at matagal na kitang hindi nakikita. Donor Ye, hindi nagkataon na kalalabas lang ng kawawang monghe, nakangiting sabi ni Jalan. Ayos lang, malinaw na ang lahat, nakangiting sabi ni Ye Fan. Mabuti kung malinaw, tumanggo si Jalan. Napakunot ang noo ni Ao Boong, naramdaman niyang nag-uusap ang dalawa, parang naglalaro ng bogtong. Kamahalan, mangyaring, ipasok ang apps. Lumapit ang attendant ni Asmodeus para imbitahan siya. Kapag naging Demon King ka, iba na ang card. Tumanggo si Beryl at pumasok. Dumating ang ilang tao sa apps, at si Asmodeus ay may hawak na rosaryo at tahimik na nakatayong mag-isa. Ang ama at anak ng dalawang haring demonyo ay gustong magkita, ang mga mata ni Asmodeus ay malambot at walang pakialam, habang si Belial ay mabangis at malamig. Pare, okay ka lang ba? Nakangiting bati ni Asmodeus. Huwag mong gawin ito, alam ko noon na sa mga anak na lalaki, ikaw ang pinakawalang kwenta. Oo naman, ngayong hindi mo na kayang suportahan, kailangan mong idisenyo ang matandang ito para lumabas. Tumawa si Beryl. Lahat ng ginagawa ko ay para sa mana at muling pagkabuhay ng pamilya ng demonyo sa kailaliman. Bakit kailangang gugulin ng aking ama ang kanyang oras sa ilalim ng lupa kung siya ay matanda at malakas? Ang anak ni Gloria ay nangangailangan pa rin ng gabay ng mga matatanda. Kailangan niya ng makapangyarihang lolo sa tuhod na tulad mo. Tulong. Ang pagprotekta sa paglaki ng Abyss Witch ng buong lakas natin ay ang pinakahuling linya ng prinsipyo ng ating demonyo sa kailaliman. Hindi ko kailangan na sabihin mo ito, gagawin ko rin, malamig ng uso ni Belial. Ngunit kung hindi ka inimbitahan ni Ye Fan, hindi ka tatayo dito at kakausapin ako, hindi ba? Nakangiting tanong ni Asmodeus. Namilog ang mga talukap ni Belial at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, I don't like you the most, it's your smiling face, it's disgusting. Pare, hindi mahalaga kung hindi mo ako gusto, basta ang iyong 72 demonyong Diyos ay ipatawag, kung hindi ka pamilyar, sapat na.
Ngayon, ang unang strategic level ng ikalimang hari ng demonyo, ang Magic Dragon na si Fafnir, ay ginagawang walang magawa ang ating strategic level. Kung makakalabas ka sa bundok, mapipigilan mo ang Magic Dragon Army ni Fafnir at mapoprotektahan mo kami. Huwag mag-alala sa likuran, sabi ni Asmodeus. Itigil ang pagturo ng daliri kay Lao Su. Alam ko na kung ano ang gagawin. Ngayon ay makikilala ko na ang kasalukuyang Abyss Witch. Hindi nagabalang magsalita si Belial kay Asmodeus, kaya tumalikod siya at naglakad patungo sa hardin sa likod. Pagkaalis ni Belial, maingat na nagtanong si Aobolong, His Royal Highness, is this really good? Iyon ay, Lord Belial. He hates you to the bone, tumawa si Asmodeus at makahulugang sinabi, hindi magiging pusa ang tigre kapag lumabas ito sa kulungan. Ngunit, sa aking puso, natural na magkakaroon ng takot, alam kong hindi ko magagawa ang anumang gusto ko. At saka, hindi inaasahan ng haring ito na susundin niya ang utos ko. Kusa siyang lumabas kasama si Mr. Ye, di ba? Tumingin si Asmodeus kay Ye Fan at nakangiting sinabi. Huminga ng malalim si Ye Fan at biglang naunawaan si Belial, itong Asmodeus. Ay talagang medyo nakakadiri. Kabanata 2807 hindi ko maintindihan. Ang pambansang guro na si Jalan ay ngumiti at nagsabi, sa pagkakataong ito ay talagang salamat kay Lord Ye, kung hindi ay tiyak na hindi makikipagtulungan si Lord Bailayer. Biglang naintindihan ni Aobolong sa oras na ito, at napagtanto na ipinadala ni Jielan si Ye Fan sa kalaliman ng piitan, na sinadyang pinahintulutan ni Asmodeus. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig. Kung ang lahat ng ito ay gawa ng hari ng demonyo, sinadya ba siya ni Jalan palayo at hinayaan si Saliye na makawala noon, at ito rin ay inayos ni Asmodeus. His Royal Highness the Demon King, may tanong ako, ayaw kong samuka, nakasimangot si Aobolong, ang kanyang mukha ay seryoso. Oberon, kahit anong gusto mong itanong, sabihin mo lang, natatawang sabi ni Asmodeus. Inayos mo ba na umalis ang prinsesa sa Scarlet Cake? Diretsahang tanong ni Aobolong. Oo at hindi, sabi ni Asmodeus. Kumunot ang noo ni Opalon, ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Asmodeus at tumingin kay Ye Fan. Malamang Mr. Ye, naiintindihan mo na, di ba? Si Aobolong ay tumingin kay Ye Fan nang may pagtataka, na may kaunting pangangailangan sa kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ko rin maintindihan. Haha. Ngumiti si Asmodeus at umiling, yung mga nagkukunwaring hindi nakakaintindi ay yung talagang nakakaintindi. Kaagad, nang hindi hinintay na magtanong si Opolondo, tumalikod at umalis si Asmodeus na nakangiti. Kanyang kamahalan. Gustong humabol ni Aobolong, ngunit hinarang siya ni Jalan. Panginoong Oberon, oras na para bigkasan ng iyong kamahalan ang mga banal na kasulatan. Kung ikaw, may anumang mga pagdududa, bumalik at isipin ito para sa iyong sarili. Bagamat si Lord Belial ay nasa labas ng bundok ngayon, kaya niyang labanan ang hukbo ng Fifth Demon King. Ikaw at si Lord Sazam, ngunit kailangan mo pa ring labanan ang hukbo ng Zerg. Sa mga araw na ito, nag-aksaya ka ng maraming oras sa pamamagitan ng pananatili sa tuktok ng pulang-pula. Kung mawawala ng ilang key fortress ang frontline, malaking kawalan ito dahil sa maliliit na bagay, paalala ni Jalan. Malungkot ang mukha ni Aobolong, at ngumuso siya, nakapag-ayos na ako para sa Demon Knights. Kapag nagkaroon ng krisis na sitwasyon, natural na dadaloy ito sa unang pagkakataon, at hindi na kailangang magsabi pa ng pambansang guro. Hindi naman nagalit si Jalan, humalukip-kap siya, at umalis pagkatapos ng pagsaludo. Sa bulwagan, si Ye Fan at Aobolong na lang ang natira. Tahimik ang hangin ng mahigit 10 segundo. Bakit mo siya pinalabas, hindi mo ba hinayaang mag-teleport ka ng diretsyo palabas, huwag mong hawakan ang mga tao sa loob? Tanong ni Aobolong na nakakunot ang noo. Curious lang pero talagang napakabait ninyong mga demonyong hari. Intindihin ninyo ang kalikasan ng tao. Noong may character, once na pumasok ka, malalaman mo. Ngumiti si Ye Fan. Ano ang ibig sabihin ng His Royal Highness kanina lang? Sinabi niya bang naiintindihan mo? Naiintindihan mo ba talaga? Sinadya ba ng kanyang kamahalan na pumunta sa wormhole ang prinsesa? Nag-aalalang sabi ni Aobolong. Oo. Napabuntong hininga si Fan sa kanyang puso, half smart talaga itong Aobolong. Sumama ka sa akin. Kumaway si Ye Fan at kinuha si Aobolong palayo sa Devil's Palace. Siya, dumating sa labas. Pagkatapos, gumawa siya ng harang na may sword intenta. Siguraduhin hindi siya makikinig ng tusong Asmodeus. Aalis man si Saliye sa Scarlet Peak at pumunta sa pugad ng uod, ang bagay na ito ay hindi tungkol kay Asmer. Makokontrol ng Germany. Dahil hindi alam ni Asmodeus kung walang ingat na ipagsapalaran ni Saliye ang pagpunta sa wormhole para sa akin. So, sabi niya eyes and no. Sa pamamagitan ni Jalan, binigyan niya ng pagkakataon si Saliye na pumili. Gayunpaman, hindi niya sinasadya na hayaan si Saliye na pumunta sa uod. Pugad. Biglang sinabi ni Aobolong, kung gayon. Ginagawa ito ng kamahalan, bakit ito? Hindi ba siya nag-aalala sa kaligtasan ng prinsesa? Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, at sinabi niya. Dapat kong isipin, kahit na pumunta ako, mapapanatili kong ligtas si Saliye.
Noon lang nakahinga ng maluwag si Aoboong, I see. Sabi ni Ye Fan. Pero hindi niya naisip iyon. Sa katunayan, hindi sigurado si Ye Fan kung talagang nagmamalasakit si Asmodeus sa buhay ni Sally Ye. Dahil si Ye Fan mismo ay hindi magagarantiya na mapoprotektahan niya si Sally Hiwuyo, si Asmod ay malamang na gumawa lamang ng pagtatansya. Sa teorya, ito ay isang mapanganib na pagpipilian. Kung pag-isipan mo, isa itong praktikal na pagsubok para kay Sally, para maasa ito at mapaghandaan ang kinabukasan. Ngunit pumunta sa pinakamasama. Isipin, sa katunayan, si Sally ay isang piraso lamang ng chess ng Asmodeus. Ang pamilya ng demonyo sa kailaliman ay may kaugaliang magbigay ng prioridad sa pagtulong sa paglaki ng mga mangkukulam. Ngunit huwag kalimutan, ang batas ni Asmodeus ay pagnanais. Ganito pa rin ang taong ito para sa kanyang ama, at para sa kanyang apo, o isang halo-halong apo. Alam ng Diyos kung ano ang plano niya sa kanyang puso. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito ay sinubukan ka rin ni Asmodeus, sabi ni Ye Fan. Para sa akin, anong pagsubok? Kakaibang sabi ni Oberon. Hiniling niya kay Jala na sabihin sa iyo, ipadala mo ako sa piitan, alisin mo ako sa kamay ni Belial, o direktang ikulong ako. Ngunit sa katunayan, kung ikaw ay talagang tapat at hindi makasarili, dapat mong malaman na ang pangyayaring ito ay isang dagok sa ikapitong kaharian. Kung talagang gagawin mo ito nang masunurin at isinakripisyo ang lakas ng ikapitong kaharian para maalis ako. Nangangahulugan ito na hindi ka nakarapat-dapat na maging kabalyero ng bantay, at hindi ka na mapagkakatiwalaang paksa. Ngunit, Knight Operan, ang iyong pagganap ay mahusay. Kahit nagalit ka sa akin, hawak mo pa rin ang bottom line ng pagiging isang Demon Knight. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Natigilan ang mukha ni Operan, halatang may naisip, medyo natatakot ako. It turns out, napansin na siya ni Asmodeus at masyadong binibigyang pansin si Sally Ye. Ang lahat ng kaayusan na ito ay tila nakatutok kay Ye Fan, ngunit sa huli, ito ay isang pagsubok para sa kanya. Kung alam ko lang, ang buong bagay sa likod nito. Tumingin si Oberon kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Itong taong ito na una niyang minamaliit, hinamak pa niya. Lalong naging mahirap para sa kanya na maunawaan. Hindi pa masyadong maaga, naisip ko lang sa pagpunta dito, winageway ni Ye Fan ang kanyang kamay. Handa kang maniwala sa akin, alam mong isa itong bitag, at handa ka pa ring mag-teleport dito dahil. Sa palagay mo hindi ko ipagkakanulo ang kaharian. Hindi, to be exact, naniniwala ako na talagang tapat ka kay Sally. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Oberon. Kahit anong uri ng psikolohiya ang mayroon ka, ikaw ay 100%, taos puso, mabuti kay Sally Ye, at tapat kay Sally Ye. Sa makatuwid, hinding-hindi ako sasaktan ng isang kabalyerong tulad mo sa ganitong kritikal na sandali. Dahil alam na alam mo na mas ligtas lang si Sally kung nabubuhay ako. Sa ganitong paraan magiging handa akong maniwala sa iyo at hindi ako sasaktan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Mahigpit na hinawakan ni Aoboong ang kanyang mga kamay, at saka bumagal. Nakahinga siya ng maluwag at sinabing may malamig na mukha, tama ka, lahat ng ginagawa ko ay para lang sa prinsesa. At palagi kang magiging kaaway ko. Ayos lang, hindi naman ako interesadong tretuhin ka bilang kaibigan. I basically only have girlfriends. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ng matanda at pumikit. Bulgar. Binuksan ni Oberon ang kamay ni Ye Fan nang may paghamak. Wala ka talagang sense of humor, paano magugustuhan ng babaeng tulad mo? Umiling si Ye Fan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ganitong uri ng bagay. Pinandilatan ni Aoboong si Ye Fan, at pagkatapos ay nagtanong sa seryosong tono, ang Emperor of the Spear ay magpapadala na ng mga tropa, ano ang gagawin mo? Kabanata 2808 Malakas na pagnanais. Pagdating sa bagay na ito, sumasakit din ang ulo ni Ye Fan. Sa katunayan, siya at ang emperador ng baril na si Tai Kang ay hindi gumawa ng tubig mula sa balon, ngunit hindi alam ni Ye Wuya kung anong gamot ang lihim na ibinigay. Nanais ni Tai Kang Leng na maalis siya ng mabilis, kahit nasa kapinsalaan ng pagpukaw ng gayong digmaan. Ngayong naabot na ng apoy ang ikapitong kaharian at nanganganib si Sally Ye, wala nang paraan si Ye Fan para makatakas. I just hate that I can't beat the old foodie, otherwise walang magiging problema. Anong uri ng lakas ang Tai Kang, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Ye Fan. Hindi pa ako nakipaglaban sa Emperor of Baril, ngunit masasabi kong responsable ang kanyang lakas kay Satanas at Jeros. Kahit, sa tingin ko, sa tatlong korona ng mga Diyos, si Tai Kang ay maaaring magkaroon ng ganap na lakas at maaaring mauna sa ranggo. Ibig sabihin, maiintindihan na siya ang numero unong eksperto ng Celestial Clan. Siya ay ang pinakamalakas sa Celestial Clan noong araw na iyon, at karapat-dapat din siyang lumaban sa Diablo. Napakakaunting mga eksperto sa antas ng Demon King. Kulang ang ganyang level ng Diyos Hari. Ngunit ang mga Diyos ay isang alyansa, mga Light Elf, at mga anghel ng pinakamataas na langit, at lahat sila ay makikipagtulungan sa mga Diyos. Bilangin ang iba pang mga Diyos King level Masters, natural silang makakalaban ng ating mga demonyo. Ngunit ang pinakaang pangunahing bagay ay ang aming 7 dakilang kaharian ay may malubhang panloob na pakikibaka.
Kung hindi, tulad noong panahon ng dalawang dakilang demonyong emperador, ang Protoss ay hindi man lang manggahas na umutot, at mabuti kung sila ay immortalize. Pagmamalaki ni Aobolong. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, malamang na alam ng Devil Emperor na ang pagpatay sa lahat ng Protoss ay magdudulot sa inyo ng mga mayabang na lalaki na madala sa buong araw, kaya hindi niya ito ginawa. Ibig sabihin, hindi ko malalaman ang tungkol dito ng maaga, Tai Kang. Ang lakas mo. Sumasakit ang ulo ni Yefan, sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng talunin ang sinumang Demon King, kahit isang draw. Kung hindi niya maintindihan ang kapangyarihan ni Tai Kang, hindi talaga siya marunong maghanda. Hindi na ako makapaghintay ng napakatagal na dumating, at umaasa ako kay Asmodeus. Ang susi ay gusto pa rin ni Yefan na iligtas si Angel, kaya kailangang pumasa si Tai Kang. Marahil, may paraan para mabigyan ka ng pangkalahatang pangunawa, sabi ni Aobolong, may naalala. Anong paraan? Sumama ka sa akin, tumalikod si Aobolong at naglakad patungo sa isang malaking gusali. Pagkatapos ng 2 blok, natuklasan na dinala siya ni Oberon sa Royal Library ng Tartarus. Bakit mo ako dinala dito? Ang libro ay may lakas na sumulat ng Tai Kang. Kakaibang tanong ni Yefan. Minaliit mo siguro ang library ng mga demonyo natin. Dinala ni Aobolong si Yefan sa isang teleportation array at direktang nag-teleport sa isang mataas na palapag. Ang administrador ng sahig, nang makita si Aobolong na papunta rito, ay agad siyang binati. Ilabas ang lahat ng impormasyon ng emperador ng baril na si Tai Kang, kailangan mo ito ngayon. Sundin ang utos mo, Lord Oberon. Agad na pumunta ang administrator para mag-issue ng utos. Di nagtagal, isang grupo ng mga demonyo tulad ng maliliit na itim na unggoy ang mabilis na tumakbo sa database at nagsimulang hanapin kung ano ang gusto ni Oberon. Pagkapasok ng dalawa sa isang silid, may mga hilera ng upuan at isang malaking kristal na screen. Biglang nagising si Yefan, isang pelikula. Anong pinagsasabi mo? Ito ay isang bulwagan ng liwanag at anino. Umupo si Aobolong at buong pagmamalaki na nagpakilala, matagal nang sikat si Tai Kang, kahit nawala ako sa ilan sa kanyang mga laban. Gayunpaman, ang ilan ay naitala at naipasa sa ating daigdig ng demonyo. Maraming battle scenes ni Tai Kang ang naka-record dito, at kapag nailabas ang mga ito, siguradong mabubuksan ang iyong mga mata. Si Yefan ay hindi nakipagtalo sa kanya sa sandaling ito, ngunit medyo nag-aalala, ang lakas ni Tai Kang, lumalaban siya. Maaari mo bang i-record ito ng malinaw? Hindi kaya masyadong maliwanag ang ilaw. Ang kagamitan para sa pagtatala ng liwanag at anino ay may espesyal na teknolohiya. Bagamat mahirap makasabay sa bilis ng paggalaw ng mga masters, posibleng makita ang proseso ng labanan. Ang marka ng Abyss Witch ay unang tumalon, na minarkahan ng mga salitang, Devil Culture Department of Tart Arrows. Nang maglaon, lumitaw ang recorder, may-ari ng copyright, at iba't ibang production unit. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, masyado itong propesyonal. Nang lumitaw ang eksena ng labanan, mas namangha si Yefan. Nakita ko na talagang may mga partikular na lokasyon, pagpapakilala ng karakter, at mga distansya ng pagbaril sa screen. At, ang mga parameter ng enerhiya ng eksena noong panahong iyon. Sa madaling salita, sa panahon ng labanan, ang primordial force na inilabas ni Tai Kang at ng kanyang kalaban, at kung magkano ang naabot ng orihinal na halaga ng puwersa, mayroong pangunahing sukat. Ito, masyadong realistic ang 3D effect, di ba? Pakiramdam ni Yefan ay nalubog sa eksena, at ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay, gaya ng inaasahan sa isang mas mataas na lahi. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi naintindihan ni Aobolong. Oo. Tinatamad magpaliwanag si Fan, at agad na tumutok sa panunood. Pagkatapos manood ng ilang laro sa pagitan ng Tai Kang at ng Celestial Clan. Mga master, sila ay karaniwang pagdurog. Sa labanang iyon, hindi napigilan ni Yefan na tumayo. Sa larangang iyon, isang tao ang bumaril ng isang putok, tulad ng isang figure na itinuring ang mundo bilang wala. Na nagpabigat sa puso ni Yefan. Matapos ang pagpapahinga ng liwanag at anino, saglit na tahimik ang bulwagan. Kung magpapadala ang Spear Emperor ng mga tropa, gaano katagal bago makarating sa Tart Arrows? Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng mahabang hininga si Yefan at nagtanong. Mahirap sabihin. Kapag nagsimula na ang digmaan, depende ito sa tiyak na oras ng paglaban. Harangin. May lakas ka pa bang harangin ang Heavenly God Army? Tanong ni Yefan. Natahimik si Aobolong. Sa katunayan, ang pakikitungo sa ika-5 at ika-6 na hari ng demonyo ay ang limitasyon na. Siya at ang 3 Devil Generals ni Surter at Sazam ay sapat na. Walang madiskarteng antas na maupo sa bayan, at walang saysay ang pagkakaroon ng maraming sundalo. Nang tumawag ang mga Diyos, walang puwersang lumalaban. Diretso ka sa loob, ibig sabihin kung gaano katagal sila makarating dito. Ang mga Celestial ay dapat ding makapag-teleport sa kalawakan, di ba? Natural lang yan, hindi mas mahina ang teknolohiya ng mga Celestial kaysa sa mga demonyo natin. Ang kanilang mga barkong pandigma sa Platinum, kung gagawin nila ang lahat sa atin. Walang hadlang sa daan. Sa oras para sa intermediate na pagpapanatili at pagpuno ng enerhiya,
dapat nating maabot ang Tartarus sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong huling layer ng hadlang. Lord Bon, the Bone Dragon King, it's Bone Dragon the Army, dapat itong harangin sandali ang God Army, pagsusuri ni Ao Bolong. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, ibig sabihin. Wala pa akong 1 taon para pagbutihin ang aking lakas. Hindi mo sasabihin sa akin, gusto mong pansamantalang umatras para mag-ensayo, di ba? Sabi ni Opalon na nakatali ang dila. Kung hindi, bagamat ang mga ilaw at anino na ito ay isang shot lamang ng isang labanan. Ngunit, ang kasalukuyang ako ay hindi masyadong kalaban. Nag-aapoy ang mga mata ni Yefan, kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at ang pakiramdam ng pagkaapurahan upang pahusayin ang kanyang lakas ay napakalakas. Hindi sa takot si Yefan, ngunit kinakabahan. Ito lang. Kaya inaabangan ito. Labis na sabik si Yefan na gawing mas mataas ang sarili niyang lakas, para magkaroon siya ng masigasig na pakikipaglaban sa napakalakas na tao. Kabanata 2809. Si Ao Bolong ay mukhang natigilan sa tabi niya, at ang apoy ng pagnanasang inilabas sa mga mata ni Yefan sa oras na ito ay hindi niya maintindihan. Saan kaya siya ma-promote sa 1 taon? Talaga bang iniisip mo na ang daan-daang libong taon ng paglilinang ay larong pambata? Higit pa rito, si God Emperor Taikang ay isang henyo, at ang kanyang lakas ay patuloy na lalakas sa paglipas ng panahon. Ito ay maliwanag na hindi matakot sa pakikipaglaban. Ngunit ang hitsura ng gayong pag-asa, malinaw na hindi inaasahan ni Oberon. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit, medyo hamina din ang puot at paghamak kay Yefan sa puso ni Ao Bolong, saan ka Otris? Ang isang normal na pag-urong ay maaari lamang mapabuti ang iyong paglilinang. Ngunit hindi ko iniisip, pagkatapos kong pagbutihin ang aking paglilinang, magagawa kong talunin si Taikang. Sinabi ninyong lahat na ang lakas ni Taikang ay pangalawa lamang kina Satanas at Jelos. Si Taikang ay mayroon ding kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi sa antas ng kanyang Diyos-hari. Wala akong kapangyarihan ng pananampalataya, kaya kailangan ko ng qualitative na pagbabago sa ibang antas para magkaroon ng pagkakataon. Kung gusto mong magkaroon ng qualitative na pagbabago sa maikling panahon, natural na hindi sapat ang 1 taon, maliban na lang kung may malaking pagkakataon. Sabi ni Yefan. Oportunidad. Ibig mong sabihin epiphany. Something so illusory is simply impossible to find, napailing si Ao Bolong. Siyempre, ang pagkakataon ay nakasalalay sa swerte, ngunit may ilang mga pagkakataon, hanggat pupunta ka. Oh, ano ang pagkakataon? Sa sandaling magtanong si Opalon, nakita niya si Yefan na nagpapakita ng masamang ngiti. Sa pag-iisip ng nakaraang pag-uusap nilang dalawa, biglang naramdaman ni Ao Bolong na nanginginig ang kanyang anit. Pupunta ka ba talaga sa Shenlang Palace? Pumunta ka at tingnan mo, hindi naman masakit. Gusto mo ba talagang pumasok sa Shenlang Palace? Dahil si Qinglong lang daw ang pwedeng pumasok, syempre kailangan kong ibigay. Isang pagsubok. Tsaka baka ma-accommodating sila kasi Emperor-level swordsman ako. Ano? Tumawa si Yefan. Sa tingin mo ba ay mababago ang mga alituntunin na minana ng pamilya Shenlang dahil sa layunin ng espada ng iyong emperador? Kung hindi ka matulungin, kailangan mong sumubok ng ibang paraan. Nagkibit balikat si Yefan. Baliw, hindi nakaimik si Ao Bolong. Biglang kumislap ang mga mata ni Yefan, ito ay masyadong kang, ang dahilan kung bakit siya ay hindi magagapi sa malapit na labanan ay dahil ang kanyang pagiging mamerkahan ay hindi lamang sapat na malakas, ngunit ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwala. Marami sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi ko kayang gawin, dahil ako ang kanyang katawan ay hindi makasabay sa dalas na iyon. Ito rin ay nagpapatunay na ang kanyang pisikal na fitness ay umabot sa isang napakakamanghamanghang antas. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng paglilinang at paniniwala ay malapit sa pinakamataas na hari ng demonyo, at ang sibat na antas ng emperador ay malapit sa kanya, kaya hindi siya magdurusa sa batas. Comprehensive bumaba, walang pagkukulang, sobrang lakas talaga. Ang adopted son, na maingat na pinili ng matandang foodie, ay talagang kamangha-mangha, nginisya ni Yefan ang kanyang puso. Hindi ko inaasahan na ikaw, na matagumpay na nakatakas mula sa 2 hari ng demonyo, ay susuriin pa rin si Taikang ng may ganoong kataas na pamantayan, medyo hindi inaasahan na sabi ni Ao Bolong. Nakalayo ako kay Gerd sa tulong, at maaari lang akong maging isang kurbatang kay Gretna. Ngunit si Taikang ay hindi kapareho nila. Siguro, hindi mahirap takasan siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na kami makatakbo, diretsyong inaatake niya si Tartarus. Sally, hindi mo pababayaan ang kanyang mga tao, kaya maaari ko lamang siyang samahan upang ipagtanggol dito. Upang talunin si Taikang, hindi maiiwasang mahulog ka sa malapit na labanan. Ang pinakamabilis na paraan na naiisip ko para pagbutihin ang aking lakas ng santukan ay ang Qinglong bloodline. Hanggat maabot ko ang Qinglong, magkakaroon ako ng kapital para labanan siya. Bilang karagdagan, ang iba pang mga pagpapabuti ay maaari lamang ituring bilang icing sa cake at hindi maaaring baguhin ng husay. Sa katunayan, may pagpipilian pa rin si Yefan, na tunay na maunawaan ang walang espada. Ngunit nakikita ito ni Yefan na malayo sa pagpasok sa linya ng dugo ng Qinglong.
Pagkatapos ng lahat, mayroong isang banal na bulwagan ng dragon sa linya ng dugo ng Qinglong na maaaring subukan. Walang espada. Paano intindihin? Nalilito talaga. Gaano katagal bago pumunta sa Clan Alliance dito? Mayroon bang teleportation array na mabilis na makapasa? Tanong ni Ye Fan. Nakalimutan kong banggitin sa iyo ngayon na ang alyansa ng clan ay isang lugar ng pagtitipon para sa mga tao, at ang mga mundong iyon ay konektado lahat ng mga porma sayo ng teleportasyon ng tao. Ang aming ikapitong kaharian ay malayo sa alyansa ng angkan, at walang magic circle na direktang lumipas. Kung gusto mong pumunta sa alyansa ng angkan, natatakot ako na aabutin ng 3 o 4 na taon sa pinakamaaga, at huli na ang lahat. Umiling si Ao Bolong. Hanggang ngayon, ikaw Fan. Hindi mapigil ang tapik sa noo. Pero lumiwanag ulit ang mata niya. Oo, maaari siyang bumalik sa Earth sa Great Desolation, hindi ba ang Earth ay gumagawa ng isang teleportation array para sa alyansa ng clan? Kaya lang. Mangyayari na maaari kang bumalik at tingnan, ano ang nangyari sa pamilya sa walang katapusang purgatorio. Sa lalong madaling panahon. Naisip niya ito, hindi masyadong nakausap ni Ye Fan si Ao Bolong. Bumalik sa Devil's Palace, nagplano si Ye Fan na magpaalam muna kay Sally Ye. Pagdating pa lang niya sa tirahan ni Sally Ye, nakita niyang nakaalis na si Bailey Guro, hindi ka ba mananatili ng ilang araw? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Maliban na lang kung magiging Demon King ako, hindi na ako interesadong manatili pa rito. May mga hinaing pa rin si Bilil. Pagkasabi noon, tumalikod si Bilil at yumuko kay Sally Ye bilang pagpupugay. Your Highness the Witch, aalis na si Bilil. Si Sally, na may hitsura ng takot at kawalan ng magawa, ay humakbang pasulong upang tulungang makatayo si Beryl. Lolo, huwag mong gawin ito, hindi kailangan. Ang katayuan ng Abyss Witch ay higit sa lahat. Ito ang prinsipyo ng Abyss Demon Family. Kailangang masanay ang kanyang Royal Highness. Pagkatapos magsalita ni Beryl, tiningnan niya ng malalim si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa Ao Bolong. Anak, narinig ko na may magic dragon na bumugbog sa iyo at tumakas. Mukhang napahiya si Ao Bolong, Lord Bilil, ang magic dragon na iyon na si Fafner ay gumagamit ng spell rule, na nagkataon lang napigilan ako ng husto. Talagang walang magawa. Maliban sa antas ng emperador, ang ibang mga batas ay walang likas na pakinabang. Depende lang ito kung isa sa buhay at gagamitin mo ito ng maayos. Walang mga batas ng basura, mga gumagamit lamang ng basura, sabi ni Bellaire. Bagamat medyo hindi sumang-ayon si Opalon, hindi siya naglakas loob na ipakita ito, kaya't tumango na lamang siya. Dalhin mo ako sa front line, ang magic dragon na iyon, ginamit ko lang ito sa pagsasanay ng aking mga kamay. Oo. Binigyan ni Ao Bolong si Sally Ye ng isang nightly sulot at umalis kasama si Bilil. Nang makitang umalis ang dalawang demonyo sa kailaliman, isang matanda at isang bata, hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti. Kuya Ye Fan, anong tinatawa-tawa mo? Curious na tanong ni Sally. Natatawa ako, sa lupa, iniisip ng lahat kung gaano kakilakilabot ang mga demonyo, mga masasamang nilalang. Ngunit sa katunayan, walang ganap na kabutihan at kasamaan sa buhay mismo, at ang mga demonyo ay mayroon ding matuwid, masama, kawili-wili, hindi ba? Tumango si Sally, well, kung lahat ng tao ay nag-iisip tulad mo, siguro hindi na sila mag-aaway ng ganito. Paano mo nasabi, ang iyong lolo sa tuhod, nakipag-chat ka ba ng maayos sa iyo? Tanong ni Ye Fan. Well, bagaman Bilil ang tawag dito, medyo kakaiba ang pakiramdam ko, pero napakabait ni lolo. Ano ang sinabi niya sa iyo? Nag-usap lang ako tungkol sa kasaysayan ng Abyss Demon, ilang mga bagay na dapat bigyang pansin. Ang mga detalye, karamihan sa mga lolo ay nagsabi sa akin. Ngunit, sinabi sa akin ng dakilang lolo na mag-ingat tungkol kay lolo, sumimangot si Sally Ye Dai, halatang hindi masyadong nakakaintindi. Kabanata 2810 Ampon. Itago mo lang ito sa iyong puso, sabi ni Ye Fan, bamantong hininga, at sinabi na may masalimuot na ekspresyon, Sally Ye, aalis ako sandali. Bago dumating si Taikang, kailangan kong pagbutihin ang aking lakas. Kuya Ye Fan, hindi mo kailangang makipag-away kay Taikang dahil sa akin. Kaya mo. Diretsyong pinutol ni Ye Fan ang mga salita ng babae, huwag kang magsalita ng ganyan, hindi na kailangan sa atin. Natahimik si Sally Ye, walang magawang nakatingin sa lalaki at gumalaw. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 1 taon, babalik ako. Okay. I'll try my best to grow myself, bahagyang namula ang mga mata ni Sally Ye. Medyo tahimik ang hangin. Kahit na maraming gustong sabihin ng dalawa, hindi nila alam kung saan magsisimula. Tumayo si Ye Fan saglit, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso at sinabing may bahagyang ngiti, gusto mo bang yakapin? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang mahabang pilak na buhok ay lumipad, at si Sally Ye ay nakayakap na sa kanya. Maamo ang mga mata ni Ye Fan, at inabot niya at hinaplos ang buhok ng babae. Sa sandaling ito, tila ang lahat ng wika ay mapatla at walang kapangyarihan. Habang atubiling nanunood si Sally Ye, umalis si Ye Fan sa Devil's Palace. Hawak ang waist card ng Legion of Fallen Angels, madaling bumalik si Ye Fan sa Hongwang.
Habang nasa daan, nakipag-ugnayan si Ye Fan kay Chu Yunyao. Pinalakas na ni Chu Yunyao ang aparato ng komunikasyon sa Titan World. Bagamat may pagkakaiba sa oras, sa wakas ay nakipag-ugnayan siya. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan tungkol sa kamakailang sitwasyon, kinumpirma niya sa babae kung paano gamitin ang teleportation device. Gumaan ang pakiramdam ng mga babae nang malaman nilang maayos ang kalagayan ni Sally Ye. Noong una ay gusto ni Ye Fan na bumalik sa Xuanyuan City upang makita ang kanyang pamilya, ngunit sa pag-iisip tungkol sa kakulangan ng oras, kailangan niyang tawagan si Ji Sokson. Alam na maayos ang lahat sa bahay, sinimulan ni Ye Fan ang teleportation device at bumalik sa Earth. Inaasahan lamang ni Ye Fan ang pagkumpleto ng pagtatayo ng Magic Circle sa lupa, kung hindi ay kailangan niyang maghintay. Celestial Race Territory, Silver Kingdom. Mahigit sa 100 malalaking barkong pandigma na kulay platinum ang natatakpan ng makapal na kulay platinum na baluti. Sa maliwanag na liwanag, nagniningning sa nakakasilaw. Ang hindi mabilang na mga Diyos ng mga Diyos ay nakasuot na ng sandata sa labanan at ginagawa ang panghuling inspeksyon at pagpapahinga para sa barkong pandigma. Kapag kumpleto na ang lahat ng paghahanda, opisyal na aalis ang hukbo. Silver Hanging Island, sa hardin ng palasyo. Ang isang puting jade table ay puno ng masasarap na delicacy, na lahat ay Kat-Anji tanging delicacy ng Celestial Clan. Ang Spear Emperor na si Tai Kang, na nakakalat ang mahabang buhok, ay nakaupong mag-isa sa isang jade chair, umiinom ng masarap na alak. Nakaharap sa isang malaking mesa ng mga masasarap na pagkain, hindi siya gaanong nakakain, na parabang mga palamuti lamang ito. Nakasuot ng mahabang court dress, ang marangal at magandang Reyna Katie ay lumapit sa kanya na may magagandang hakbang. Pagtingin sa mga pinggan sa isang mesa, bahagyang napangiwi si Katie. 10,000 taon ka nang hindi kumakain. Nabalitaan ko sa God Kitchen na biglang kumain na naman ng kamahalan kamakailan. Hindi pa rin ako naniniwala. Hindi ko inaasahan. Nagsimula ka na naman. Bakit, ngayong kumakain na ang hari ng ilang pinggan, kailangan na itong alagaan ng Reyna? Malamig na sabi ni Tai Kang, nang hindi man lang tumitingin kay Katie. Tai Kang, alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, mahinang bamantong hininga si Katie. Lalabas na ako, at ang haring ito ay gustong uminom ng alak. Kung gusto mo, maupo at makipag-inuman sa haring ito. Kung hindi ka umiinom, huwag mo akong istorbohin, sabi ni Tai Kang. Kumikislap ang mga mata ni Katie na parang determinado. Umupo siya, kinuha ang pitchel, nilagyan ito ng Tai Kang, at nagbuhos ng baso. Your Highness, itinaas ni Katie ang kanyang baso. Sumulyap si Tai Kang sa kanya at kumunot ang kanyang salamin. Ininom ito ni Katie, pagkatapos ay napuno silang dalawa. Paulit-ulit na ilang beses, umiinom ng ilang tasa ng alak na palihim na ginawa ng Protoss, makikita rin sa mukha ni Katie ang dalawang dampi ng lasing na pula. Tandaan mo, noong pinakasalan kita noon, nalaman ko na bukod sa pag-practice mo ng baril, mas binibigyan mo ng pansin ang kinakain mo araw-araw. Araw-araw, kailangan mong hayaan ang mga chef na magluto ng iba't ibang uri ng pagkain. Lahat ng uri ng mga bihirang sangkap, kakaiba kailangan mong hayaan silang subukan. Ngunit, kahit na iba't ibang pagkain ang kinakain mo araw-araw, mukhang hindi mo talaga nasisiyahan ang pagkain. Sa paglaon, paunti-unti kang kumakain, ngunit laging hayaan ang chef na gumawa ng maraming. Halatang hindi mo kayang tapusin, tapos itatapon mo, pero lagi namang ganito. Ito, parang, ang pagkain ng iba't ibang delicacy ay isang gawain na dapat gawin para sa iyo. Nagawa ni Tai Kang na uminom at sumangot ng malamig. Kung maaalala mo ang ilang mga walang kwentang bagay, ito ay magiging mahirap na makalusot sa mga tuntunin ng paglilinang. Para sa akin, ang pag-alala sa lahat tungkol sa iyo ay ang pinakamahalagang bagay, sabi ni Katie. Napangiti si Katie, kung pag-uusapan, dahil sa maraming henyong chef, wala talaga akong maisip na mga bagong trick, at ang pagluluto ay naging mas kasiya siya sa iyo. Kapag galit ka, tinalo mo pa sila ng diretsyo. Kung sila ay itapon sa bilangguan ng mga Diyos, sila ay papatayin. Palihim ko pa rin silang binitawan. Ang hanap buhay na pinakanatipid ko ay marahil ang kusinero, mainggit. Hindi mo ba ako pinigilan? Kung hindi, paano ko hahayaan ang mga chef na iyon sa ilalim ng iyong ilong? Actually, nagalit ka kaya hinuli mo sila. Alam mo sa iyong puso na ginawa nila ang kanilang makakaya. Ang haring ito ay tamad na alagaan ang maliliit na bagay na ito, walang pakialam na sabi ni Tai Kang. Kinagat ni Katie ang kanyang mga labi at ngumiti, inabot at hinawakan ang magaspang na kaliwang kamay ni Tai Kang. Tai Kang, samahan mo naman ako this time, okay? Sumimangot si Tai Kang at itinapon ang kamay ng asawa. Kalokohan! Ikaw ay hindi lamang ang ikatlong antas ng lakas ng kaitian, ngunit para sa digmaang ito, ikaw ay isang pasanin lamang. Ayokong pumunta sa battlefield, gusto ko lang sumunod sa likod mo. Sabik na sabi ni Katie. Isang desperadong hari ng pagnanasa, isang pasimulang eskrimador, ang haring ito ay natangay ng isang putok, at silang lahat ay nawasak. Mahigit isang taon na lang, sa isang kisap mata, ang Reyna ay dapat manatili sa palasyo. Seryosong sinabi ni Katie, wala akong interes sa pakikipaglaban mo sa labanang ito. Alam ko rin na hindi ka mapipigilan ni Asmodeus at ng iba pa.
Ngunit, gusto kong nasa tabi mo, naghihintay na lumitaw ang taong iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tukang, at matalim niyang tinanong, sino ang tinutukoy mo? Ang iyong mahiwagang adoptive father, bumalik na siya, hindi ba? Diretso ang tingin ni Katie sa asawa ng walang takot. Hinawakan ni Taikang ang damit ni Katie at binuhat ang babae. Bulalas ni Katie, namumutla ang mukha sa takot. Katie, ang lakas ng loob mong tiktikan ako. Hindi ko ginawa. Nagniningning ang mga mata ni Katie. Kung gayon, paano mo nalaman na ang nag-ampon na ama ay dumating upang mahanap ang haring ito? Galit na galit si Taikang. Malungkot na ngumiti si Katie at tinuro ang lamesa. Bukod sa kanya, sino pa ba ang makakapagpaalala sa iyo ng ugali na ito? Ikaw. Kailangang kumain ng lahat ng uri ng pagkain araw-araw pero, Taikang, alam mo na wala ka talagang pakialam sa mga pagkain ito, namimiss mo lang ang iyong foster father, di ba? Gusto ko lang makita, anong klaseng karakter ang dapat tretuhin ng ganito ang anak niya. Shut up! Namumula ang mga mata ni Taikang, at nagbabala siya sa mahinang boses, tiyak na may dahilan kung ano ang ginagawa ng foster father. Paano makakahusga ang isang mangmang na tulad mo? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.